kandidatong senador ng ating Supremo, Rodrigo Roa Duterte! Yes! Magsimula po tayo kay Atty. Jimmy Bondo! Jimmy Bondo! Kung dati ay may bakal na kamao ng Pangulo, kailangan natin ngayon ng bakal na prinsipyo sa Senado upang isabatas ang prinsipyo Duterte. Gusto niyo ibalik si Tatay Digong? Ibalik natin siya hindi lamang sa bansa o sa posisyon, kundi sa matagalang batas. Ako po si Atty. Jimmy Bondo, ang magsasabatas ng prinsipyo Duterte. Palakpakan po natin, Atty. Jimmy Bondo! Napapaligiran po ako ng Dumeron G's. Ang Duterte po ay binubuo ng 10 magigiting na kandidato. Ako naman po ay nabigyan ng Dumeron G's sa balota. At napag-alaman ko po na makailan lang na yung aking asawa na si Atty. Isabel ay G's. 10 linggo na palang John Tis. Praise God. Napapaligiran po ako ng numero G's. Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin. O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating Constitution. A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yun? O tayo pa rin kaya ang pinakamalakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country? S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ang Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasang nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years. 10 months na lang. Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Talo! Kung ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyo publiko. Pero kung mula na kami ay nagtatalo, ibig sabihin at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Hindi pala nadadaan sa ayuda na wala na palang botante. Ang meron pala sa Pilipinas ay botante. Mga botante na hindi lamang bumuboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka-mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan niyo po,
10 taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao, naging Pangulo. Binago ang Pilipinas, kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon ang nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondo? Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ng 10 months. Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18, Sunday yata yan. Si Attorney Jimmy Bondo kaya ay nasa simbahan 10 days from now, mag-isa at malungkot. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya, baka naman 10 days from now, May 18, Sunday, si Jimmy Bondo ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagdidiwang. At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama ay mga senador na ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Attorney Jimmy Bondo, number 10 sa inyong balota, naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado DDS. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Mabuhay ang Duterte!